Okay. Check natin yung PPT sa General Chemistry. Okay. Matter. Okay, matter is anything that has mass and occupies space. Gets. So, the particulate nature of matter. So, or, wait. Meron din yung yung shortened version. Balikan na lang natin yung PPT kapag may gusto akong explain na wala dito sa summarized lesson. Lesson. Okay. So, early beliefs, Anaximenes. Ito si Anaximenes. Matter as air. Everything is made out of air daw, sabi ni Anaximenes. Ang palatandaan ko sa kanya is anak ni Joyce Jimenez. Anaximenes, anak ni Joyce Jimenez. Yun yung nasa utak ko. Pero, your choice. Ikaw yung nagre-review eh. Anaximenes, everything is made out of air. Tapos si Thales of Miletus naman is water. Thales, water. Heraclitus naman, fire. Ata. Online kami bukas. Okay, si Heraclitus naman is fire. So, Anaximenes, air. Thales, water. Heraclitus, nakasarado mata ko. Heraclitus, fire. So, yun. Air, water, fire. Anaximenes, Thales, Heraclitus. Okay. Ito namang si Empedocles or Empedocles, 4 elements, lahat na yan. Earth, air, fire, water. Kinuha niya yung buong, The Last Airbender. Team Avatar, okay? So, ito namang law of constant proportions. Teka. Saan ba yung banda dito? Halatang hindi ako nag-check ng PPT. Ito. Law of constant proportion. So, 'di ba? Ang nakasaad dito, ang nakalagay dito, law of constant proportions. All things of the same type have the same proportions of elements. Ibig sabihin niyan, lahat ng bagay na magkapareho ay may same proportion ng elements. So, ganito 'yan, okay? So, ano yung formula ng tubig? Wait, saan ba yung whiteboard? Online. Tagal. Oh. Bastos naman. Oh, basta wait. Dalian mo! Ang bagal. So, explain ko na habang naglo-loading pa. Ayan. So, 'di ba yung chemical formula ng water is H2O. H2O. Ngayon, tingnan natin yung ratio niyan. Ilan yung hydrogen? 2. Ilan yung ilagay na 2. So, tapos yung oxygen, ilan? Isa lang. Kasi wala siyang number sa baba. So, 1. Ang ratio niyan is 2, kunwari, andito yung hydrogen, pero alam natin na 2 is hydrogen, okay? 2 to 1. Yung 1 naman, which is yung bulok na O. Yung 1 naman, which is yung oxygen. Ngayon, nakalagay dito, all things of the same type have the same proportions of elements. Ito yung proportion ng water. So, ibig sabihin yan, basta parehong tubig yan, kahit isang, okay, hindi ako marunong mag-draw ng cup. So, kahit isang cup pa yan, or isang buong galon ng tubig, sorry na kung pangit yung drawing kahit isang cup or isang galon ng tubig yan, ang ratio niya pa rin is 2 to 1. Bakit? Kasi, yung H2O, ito yung molecule niya, 'di ba? Kasi ito yung molecule niya. Kahit ilan yung idadagdag mo dyan, ganun pa rin yung ratio niya. So, yun yung sinasabi ng
law of constant proportions. Proportions ratio, pareho lang yun. So, law of constant proportions, all things of the same type have the same proportions of elements. So, ang tanong dito, same type ba sila? A cup a cup of water, tas a gallon of water. Pareho silang tubig. Ibig sabihin nun, pareho din yung ratio nila ng elements, which is H2O. So, yun nga. Yun na yung law of constant proportions. Ang sinasabi niya lang talaga is, mapa isang cup man yan ng tubig o isang galon, ang ratio pa rin yan palagi is 2 hydrogen is to 1 oxygen. Mali yung molecule. 2 hydrogen is to 1 oxygen atom. Yun yung gustong sabihin ng law of constant proportions. Magtataka kayo bakit dito sa PPT ni ma'am 2 to 16 yung nakalagay. Apparently, this is about atomic mass units. Hindi ko sure kung ano yung pinaka basis nito. Pero wait. Element number of oxygen. Okay, so mali nga. Mali yung nasa isip ko. Ang nasa isip ko kasi is 'di ba nga hydrogen, ang atomic number niya ata is 1. Oh, tama, 1. So 2 hydrogen na 'yon. Tapos is to 16 kasi 'yun din yung basta medyo komplikado siya. Pero hindi ko alam kung bakit 2 is to 16 to, okay? Hindi yun in-explain ni ma'am. Hindi ko maalala yung explanation ni ma'am dito. So yeah, moving on. So dito naman tayo Leucippus and Democritus. So sila yung nagpauso ng atomism. Sila yung unang nag-isip na, okay, itong lamesa na to, gawa to sa atoms. Sila yung nag-propose nun. That matter is made out of small indivisible units called atoms. So, yan. Sila nang propose ng atomism. So, meron silang 5 principles. Ang nilagay lang dito ni ma'am is yung wait. 1, 2, 3. Yung mga totoo, which is yung all matter is made up of atoms. Yan, totoo yan. Tapos, number 2, atoms are in constant motion around an empty space called void. Ayan, nakalagay dito. Constant motion. Atoms are completely solid. Yon, ito din yung atoms. Ibig sabihin nun, walang solid or liquid na atom. Which is mali kasi alam nga natin may tubig, may gas, okay? So yun, mali yan. Tapos, atoms are uniform with no internal structure. So yun na nga, mali din to kasi ito yung pinopose nila, pero napatunayan natin na mali to kasi nga with no internal structure, 'di ba? Ibig sabihin nun, hindi totoo yung ang alam nila sa atoms, pare-pareho lang siya. Pero ang totoo, magkakaiba sila kasi meron tayong hydrogen atom, helium atom. Ang pinagkaiba-iba nila is yung subatomic particles, yung protons, neutrons. Tama ba? Protons, neutrons, and electrons. So, yun nga. Tapos, atoms come in different shapes and sizes. Totoo din yan. So, bale, ang totoo lang dito sa PPT, sa 5 main principles is 1, 2, and 5. Itong 3 and 4 false siya. Pero, tanda mo pa rin yan kasi baka hanapin yan ni ma'am. Kalkalin yan ni ma'am sa'yo. So, yeah. Tapos, putang inang pusa. Ayun, tapos, dito tayo kay Epicurus. Siya yung nagpauso ng atomism, popularized atomism. Tapos, propose atoms have different weights and move at the same speed. So, yun lang. Not much to disagree here. Ito lang yung nakalagay sa PPT eh. So, tapos,
Pagkatapos ng Epicurus is Aristotle yon. Si Aristotle, believe siya kay Empedocles. Naniniwala siya kay Empedocles. Pero sabi niya, kulang yung ideya mo. Dagdagan natin ng Aether, which is para siyang ang sinabi ni ma'am, spiritual mass. Parang spiritual element siya na espiritu kung ano-ano ba? Ewan. Basta, dinagdag niya yung Aether. Tapos, believe siya kay Empedocles. Dinagdag niya rin yung alchemy, which is yung transforming one element to another, yung fire to water. Yun yung sinabi Yun yung alchemy mismo. Hindi ko alam kung paano yung gagana ngayon na meron tayong modern science. Pero, yun na nga. Wala pang modern science noon Kaya, ayan, meron kang from fire to water. Paano yung mangyayari? So, ayun na nga. Tapos, supported a continuous theory of matter. Ang alam ko dito sa ito sa theory of matter, yun na nga nakalagay dito, indefinitely divisible. Hindi siya naniniwala na may atoms. Ang sinasabi niya, hatiin mo lang ng hatiin yan, mahahati mo pa rin yan. Hindi mo nga lang mahati kasi masyado na siyang maliit para hatiin mo. Masyado kang malaki. No offense. Okay? So, yun na nga. Ang gusto niyang sabihin, pwede mong hatiin yung mga bagay ng paulit-ulit indefinitely. Kahit ilang milyong taon ka ba dyan, mahahati mo yung mga bagay-bagay. Okay? Kung hindi malinaw, it's not that important. Joke lang. Basta ang main keyword dito, indefinitely divisible. Pwede mong i-divide yung mga bagay-bagay indefinitely. Tapos, sunod naman is yung transition to modern science. Ilang minutes na tayo. Hindi ko makita yung minutes. Bahala na. Okay, transition to modern science. Early theories were based on logic without experimental proof. Yun na nga. May keneme silang ganyan, pero wala silang experimental proof. Wala silang methodology. Totoo naman. Wala silang experimental proof. Kasi, yun na nga, puro lang sila logic. Hindi nila mapatunayan kung totoo o hindi kasi wala silang experimental proof. Ito din. So, development of scientific method allowed for experimentation and validation. Yun na nga. Tapos, nung nag-evolve na yung utak natin, nag-experiment na tayo para mapatunayan natin yung totoo, tas yung hindi totoo. I mean, it makes sense. May logic siya, pero hindi natin alam kung totoo siya or hindi. Tapos, napatunayan yung atomism, na-discover yung subatomic particles, yung neutrons, protons, tapos electrons. Yan. Tapos, states of matter. Yes, states of matter. Hindi United States, ha. So, sarado ko lang yung pinto. Okay, states of matter. Itong states of matter, yun na nga, sinabi mo, matter. Matter is anything that has mass and takes up space or volume. So, 5 phases of matter. Solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. So, itong, napaka-komplikado nitong dulo sa tingin mo. I mean, sa isip mo, no? So, yeah, solid. Tatandaan mo lang to. Shape and volume, definite shape, definite volume. Siyempre, yung solid, meron niyang hugis, di ba? Kumpara mo yun sa tubig, wala. Pero meron siyang definite, mamaya yan. So, shape and volume, definite shape and volume. Particle arrangement, tightly packed that vibrate in place but do not move around. Yun na nga yung sinasabi niya, 'di ba? Solid siya kasi. Yun na nga. Pag igagalaw mo siya, sabay-sabay silang gagalaw, hindi lang gagalaw yung parte na yun, unlike sa tubig, 'di ba? Pag parang sinubukan mong wish sinubukan mong wish yung lamesa, hindi mo yan magagawa kasi yun na nga,
tightly packed yung particles. Hindi mo sila mapaghiwalay. Sana ganyan din kami. Day joke. Okay, so compressibility almost incompressible. Okay. Almost incompressible. Wala akong masabi dyan. Density and expansion. High density and can only expand slightly when heated. So, kapag high density daw siya, tapos nag-expand siya ng onte kapag naiinitan. Apparently, ganun din sa metals kapag na ano sila sa mga doors, sa door frame, kapag na mainit, nag-expand sila, pero pag malamig, nagko-contract or lumiliit sila. Fun fact lang. So, going back, next is states of matter, liquid. Yun na nga, sabi ko kanina, liquid do not have a definite shape but has a definite volume. Kasi yung liquid, di ba? Depende, yung shape niya depende sa container niya eh. Kaya hindi mo masasabing meron siyang definite shape kasi pwede yung magbago. Pero meron siyang definite volume kasi it occupies the same space. Kahit anong shape niya, basta same amount, ganun pa rin yung volume niya. Tapos, particle arrangement are close but not as close as in solids, allowing them to slide past each other. Dito sa particle arrangement ng liquid, ang palatandaan ko lang is slide. Slide pass. Or slide lang talaga as in slide. Yun, may isip ko, slide. Liquid. Okay. Kasi, kapag, yun na nga, when you wish mo yung tubig, diba? Gumagalaw yung parte ng tubig na yun, pero hindi yung buong container. I mean, minsan, depende. Depende kasi, kung malakas, syempre, gagalaw yung baso, diba? So, yeah. Pero pag, mahina lang, sato lang dun sa tubig, pero hindi para galawin yung solid na baso. Yung tubig lang yung gagalaw. In the naked eye, okay? Kaya ko yung illogic. Kaya kong kontrahin yung sarili ko. Kaya, wag na tayong mag-dive deep doon, okay? Focus tayo dito sa PPT, kung ano yung laman ng PPT. Compressibility, almost incompressible but can expand slightly when heated. Yun na nga, almost incompressible pero tulad ng solid, expand slightly when heated. Density, medium density. Tapos dito tayo sa gas, yung umuutot. Grabe. Shape and volume, no definite shape or volume. Syempre yung gas, 'di ba? Mahirap 'yan i-contain. Kailangan mong basta no definite shape or volume. Particle arrangement, particles are far apart and can move freely. So kung yung si solid para siyang kulungan, siksik, 'di ba? Siksikan. Si liquid naman para siyang normal na saktong classroom lang. Pwede kang gumalaw, ganun. Hindi naman ganun kasiksikan, pero medyo masikip pa rin. Tapos, itong sigas naman, itong sigas naman, parang ito yung bukid eh. Tapos, ikaw lang mag-isa dun. Kahit saan pwede kang pumunta. Ganun siya. Kalat-kalat siya. Makalat siya na tao. Ay. So, yun na nga. Far apart and can move freely. Yun yung particle arrangement ng gas. Compressibility, easily compress and greatly expand when heated, and low density. Low density, ibig sabihin, mass over volume. Mamaya natin yung makikita. Basta yung low density, ibig sabihin yan, hindi siya ganun kabigat. Okay? Relative dun sa mass niya. Again, matatakal natin yan mamaya, okay? Kaya, huwag kang magmadali. Chill lang. Kalma. Sunod is plasma. Okay. Kala ko susunod yung plasma. No. So, identification. Skip natin yan. Hala, wala yung plasma. Oh my god. But okay, ayun yun na. Okay, so going back, we have melting is the process by which a solid is heated and transformed into a liquid. Yeah, melting from solid to liquid. Kunwari, basta melting, alam mo na yan. Yellow, magiging tubig. Solid to liquid. Okay?
Yun naman yung kabaliktaran ng freezing. From water to ice cube. Yung freezing, liquid to solid. Damn. Grabe, napaka-deep ng discussion natin, guys. Okay, evaporation, liquid to gas. Yung tubig magiging steam. Yun. Basic na to, pre. Basic na to, kaya mo to. Condensation, yan naman yung moist. Yung gas, yung steam, kapag nag-cool down yan, magiging tubig yan. Ito yung, rason kung bakit umuulan. Kasi yung steam na pinapainit ng araw pataas, lumalamig siya sa taas, nagiging tubig, tas umuulan. Yun nangyayari dito. Condensation. Tapos, itong sa plant, meron sila nung sa stomata na transpiration, kung tama ako or baliktad. Wait. Tignan natin. Transpiration. Oh. And it's evaporation pala siya, hindi siya condensation. My bad. So yeah, dito. Okay. Dito yung sa plants, yung transpiration, okay? Sublimation naman, solid to gas, hindi na siya magliliquid. Ang keyword ko dito is sublime. Kasi sublimation, parang pareho lang. Pag sublimation, sub, yung solid nagiging gas. Walang rhyme doon, pero magigets mo din yun. Solid to gas. Yun nga, sublimation. Kabaliktaran naman yan is, if I'm not correct, decomposition, deposition yun. Deposition. Yung deposition naman, kabaliktaran ng sublimation. Sub and sublima, tapos deposi. So, sublimation, solid to gas. Deposition, gas to solid. Okay? Yun. Directly na, yung solid, magiging gas. Tapos, deciphering phase changes. Okay. Pass. Ito, dito yung masaya. Ito na yung states of matter, plasma. So, yung plasma, gas lang yan pero, yan yung gas na nagtatampo kasi, yung plasma, formed by heating and ionizing a gas. Diba kapag nagtatampo ka, nagagali ka, basically, ito yung plasma, galit na gas. Kasi, pinainit mo yung ulo niya. Pinainitan mo siya, diba? Tapos, ionizing. Characteristics contains positively and negatively charged particles. No definite shape or volume, just like a normal gas. Okay? So, itong si plasma, hot gas lang pala siya Ito yung gas na nagtatampo. Grabe. Tapos sunod, si Bose-Einstein condensate. Ito naman, oh my god, napaka-komplikado nito. Parang ito yung ang explanation ko dito is, sa sobrang lamig ng mga bagay, kunwari, sa sobrang lamig, nagsama-sama na sila sa isang quantum state. So, yun na nga. Created when bosons, or yung bosons specific atoms yan or molecules na yun na nga, may properties na pwedeng maging Bose-Einstein condensate. Pero, hindi ko alam yung specifics ng bosons. Okay? So, basta, bosons are cooled to temperatures close to absolute zero. So, absolute zero Kelvin. Walang negative Kelvin, guys, okay? Kasi yun na yung pinaka-zero. Yun na yung parang ending ng temperature na basta absolute zero Kelvin. Okay? My bad. Excuse me. Characteristics. Particles condense into a single quantum state. So, ang palatandaan ko naman dito kay Bose-Einstein condensate,
is parang yung pronunciation niya gagawin kong fancy. Buzz Einstein. Buzz Einstein condensate. Parang yun yung nasa yung nagple-play sa isip ko. Tapos yung naalala ko, sa sobrang lamig ng mga bagay, kasi nga 'di ba, pinapalamig siya to absolute zero. Sa sobrang lamig ng mga bagay, nagsasama-sama sila, naghahag sila para magkaroon ng warmth, 'di ba? Oh my god. Warmth. Naghahag sila para magkaroon ng warmth, okay? So yun. Naghahag sila into a single quantum state. Yun yung palatandaan ko dyan. Okay. 2 general properties of matter. Yay! New topic. So, general properties of matter. Yan, mass. Sabi ko tsaka lang tayo pupunta dito pag Pero yun lang nga. Better, di ba? General properties, MVD, mass, volume, density. So, mass, the amount of matter in an object. Volume, the amount of space an object occupies. And density, the mass of an object divided by its volume. So, general properties of matter, mass, nakapikit mata ko, okay? Mass, the amount of matter. Volume, the amount of space it occupies. And then, volume, mass over volume. Okay? So, yung matter tuloy. Density, mass over volume. So, yeah. Yun. So, mass, iba yan sa weight. Pero yung mass, amount of matter. Volume, amount of space. Density, mass over volume. Physical and chemical properties. Wow. So, physical, walo to naalala ko. Color, nakapikit mata ko, okay? Color, odor, melting point, boiling point, state of matter, hardness, tapos density. Mali. Hardness, hindi ko na maalala yung dalawa. Kasama nga yung density, ha. Okay, so, unang physical property, color, appearance. Ano yung kulay nung bagay? Kunwari, itong lamesa ko ngayon is beige siya. Not totally beige kasi meron siyang iba't ibang design nga, di ba? Leaf designs, ganun. Pero, main color niya is beige. Yun yung color. Appearance of a substance. Odor. Body odor, boy. Odor. Siyempre, smell. Kasi odor nga, di ba? Body odor. Grabe. So, yeah. Basta odor, smell of the substance. Tapos, melting point. So, again, ito yung difference between melting point and boiling point. Yung melting point, syempre, nandun na sa pangalan. Yun yung melting, yun yung point ng temperature kung saan matutunaw na siya. Changes from solid to liquid. Anong tawag mo doon? Melting. Okay? Tapos yung boiling point, yun naman yung evaporation point niya mismo. Kung anong point in temperature siya mag-evaporate. Changes from liquid to gas. Okay? Yun yung pinagkaiba ng melting point tsaka boiling point. Kung hindi pa yun malinaw. Sunod is density. Density, mass per unit volume of the substance. Ibig sabihin yan, yun na nga. Mass per unit volume. Ibig sabihin, mass over volume. Yun yung density. So, parang, okay. Paano ba? Kung meron kang, kasi volume, di ba? Measurement ng volume is space occupied. Kunwari, meron kang isang cup ng asin. Tapos, yung isang cup ng asin is 10 grams. Okay, 10 grams. So, yung cup ng asin is 10 grams siya. So, ang density nung asin, example lang to, pero hindi ito yung totoong density ng asin, ha. Yung density ng asin din, kasi 1 cup is 10 grams, diba? Tapos yung density is mass over unit of volume. So, yung density is 10 grams per cup.
Yun yung example ng density. Sorry kung wala akong ma-example na mas deep kasi hindi ko pa ganun ka bisado, okay? Hindi pa ako ganun ka hinahanap ko yung word. Hindi ko pa siya gamay, yun. So yeah. Sunod, states of matter, yun na nga. Solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate. Tapos, hardness. Yung hardness naman, yung tigas niya pag nagtatampo siya. Kahit kamot ng pagmamahal mo, hampas ng pagmamahal mo, okay? Okay. Hindi ko, I do not condone domestic violence, okay? So, yun na nga. Basta hardness, scratch resistant, and indentation resistant. Yung indentation, di ba, kapag, kumari yung Play-Doh, yung clay, pinindot mo, pinisil mo, mag-iiwan yun ng indents. Kumbaga mga marka ba, di ba? Kapag binangga mo yung kotse mo, okay? Bad example, pero pag binangga mo yung kotse mo, syempre may makikita kang indent doon sa sa parte ng kotse mo na bumangga. So yun yung indentation. Again, hardness is the resistance of a material to scratching or indentation. Resistant siya sa scratch or yung ability niya to resist scratching or indentation. Basta hindi pag kinalmot mo yan, hindi yan mag-iwan ng scratch. Pag hinampas mo yan, hindi yan mag-iwan ng indent. Yun yung hardness. Electrical conductivity. The ability of a substance to conduct electrical current. Yun na nga, conductivity, pagdaloy ng kuryente. Okay, moving to chemical properties. So, flammability. The ability of a substance to burn in the presence of oxygen. So, alam niyo, basta flammability, yung yung chance niya para masunog kasi meron yung fire triangle Meron yung fuel, heat source, tapos oxygen. Pag wala yung isa doon, walang apoy na mangyayari. Fun fact lang. So yun nga, flammability, ability to burn. Burn baby, burn. Tapos next is reactivity. So how a substance reacts with other substance. So yun na nga, parang reaction yan. May kinalaman yan sa electrons, which is hindi natin problema ngayon. Tsaka na natin yung problema ngayon, okay? Kalma lang. Basta, paano siya mag-react sa ibang substance. Yun yung reactivity. Ability to oxidize, the tendency of a substance to react with oxygen. So, pag ability to oxidize is yung tendency niya to react with oxygen. Kasi, wait, is oxygen a noble gas? Oh, okay. So, okay guys, yung noble gas kasi guys, kapag noble gas yan, hindi yan reactive guys. Nonchalant yan. Pero yung oxygen, hindi siya noble gas Kaya, ang nangyayari ngayon, wrong tab. Ang nangyayari ngayon, is nagre-react siya sa ibang bagay. Kasi itong si oxygen naman kasi, Echosera OA Kaya nagre-react siya with other things tulad ng bakal. Kapag na-oxidize yan, nagkakaroon ng rust. Okay? Nakalimutan ko na yung Tagalog ng rust. Nagkakalawang siya, nangangalawang siya, okay? So, yun yung ability to oxidize. The tendency of a substance to react with oxygen. Next. Ito, chemical properties. Toxicity. Wait. Toxicity. Hindi toxicity guys Toxicity. The potential of a substance to cause harm to a living organism. Ibig sabihin yun, delikado siya sa mga nabubuhay. Imagine mo, yung toxic na tubig, ibigay mo sa bakal. Anong mangyayari dun sa bakal? Wala, mababasa lang siya. Pero ibigay mo siya dun sa taong pinakaaya mo, mababawasan ka ng problema. Joke. Biro lang. Pero, basta toxicity cause harm to living organisms. Potential to cause harm to living organisms.
So, may chance siyang pumatay ng tao. So, next is pH level. A measure of the acidity or basicity of a substance. So, pH level oh my god, yung accent. pH level, pag pH level, yung acidity or basicity, gaano ba siya ka-acid or ka-basic? Okay? Yun lang yun. Walang basic sa chemistry, pero meron dito. Oh my god, yung jokes ko, hindi tumatama. Ramdam ko na. Basta, kung gaano siya ka-acid or ka-base. Yun yung pH level. pH level. Ito. Extensive and intensive properties. So, itong extensive and intensive properties, madali lang to guys. Extensive properties, ito yung properties na hindi na nagbabago depende sa amount ng matter. Amount of matter. Itong intensive naman kasi, sa loob yan eh. Wala yun sa dami ng yaman mo, sa pera mo. Nasa loob yung intensive properties na yan eh. Ito yung hindi dumidepende sa amount of matter. Kasi, okay, ito yung analogy ko dyan. Itong extensive properties, ito yung sa labas, ito yung ganda na nakikita mo sa kanya, yung kakyutan niya, yung kakyutan niya, yung ganda ng kuko niya, yung ganda ng ngiti niya, di ba? Yun yung extensive properties sa labas. Pero yung intensive properties naman, kasi yung extensive, di ba, nadadagdagan yan. Pero itong sa intensive properties, hindi yan nakabase sa labas. Nasa loob yan. Kaya nga, intensive loob. Tapos yung isa naman, extensive, X sa labas. Tama. Lahat ng X sa labas na dapat. Okay? So, intensive properties, these properties do not depend on the amount of matter present. So, hindi siya nakadepende sa amount of matter. Next, okay, extensive properties, mass, volume, length. Siyempre, pag mas marami kang lubid, mas mahaba yung lubid mo, okay? Volume. Pag mas marami kang tubig, mas malaking container yung kailangan mo para i-contain yung tubig na yun, di ba? Tapos pag mas marami kang candy, mas mabigat yung tiyan mo. De joke lang, okay? Basta, yung extensive, depende sa dami. Okay? Pag mas marami kang bagay, mas marami kang mass, mas marami kang volume, mas marami kang length, and vice versa. Itong intensive properties naman, again, density, mass over volume lang yan. Kahit, mass over volume, hindi yan magbabago kahit kailan. Yung density ng isang bagay, density niya yun ng buo. Okay? Boiling point and melting point, kahit yung tubig, kahit ilang tubig yung ano mo dyan, parehas pa rin yung boiling point niyan. Okay, pre? Kahit yung yellow, yung pagtunaw niyan, kahit sa room temperature lang, matutunaw yung yellow na yan. Kasi, lahat sila, pre, pareho ng melting point. Yung yellow, ano ba yung yellow? Frozen water lang yan, pre. Eh di ibig sabihin nun, pareho lang sila ng melting point. Okay? Tapos, color. Again, intensive property. Kahit ilang pang blue na, oh my god, paano ba i-describe? Okay, kahit ilan pa yung kulay ng emerald, ilan pa yung kulay, kahit ilan pa yung emerald na imamine mo, kulay green pa rin yan. I mean, there are different colors of emerald, don't get me wrong, pero kung kulay green yung emerald mo, kulay green lang yan, hindi yan magbabago kung dadagdagan mo pa yan ng mas maraming kulay green na emerald. Okay? Bad analogy siya, okay? Sorry na. Tapos, hardness. Yun nga. Pareho lang silang emerald. Kaya, syempre, it makes sense na pareho din yung resistance nila sa scratching, tas indentation. So, yun. Tapos, yay! Tapos na yung first PPT, guys. Okay, tapos na yung first PPT. Bale,
upload ko lang to saglit. Tapos, yun. Record ulit yung lesson 2. Hihi. Yeah. Good. Easy. Kaya nyo to guys. Kaya, wag kayong panghinaan ng loob. Complete topic. Yes. Wait, stop recording.